Blessed Sunday to everyone. We are now on our 6th message on our series, 7 Ways to Live God's Purpose. Again, hindi ako magsasawang ipaalala sa atin, this is under the general theme of true success. So, review muna natin yung unang 5, tinatawag nating winning ways. So, una, aim high. Pangalawa, break barriers. Pangatlo, commit to excellence. Pang-apat, depend on Christ. At yung last time, exercise for godliness. So, allow me to read our key passage for today. Makikita natin ito sa 1 Corinthians chapter 9, 24 to 26. Do you not know that in a race all the runners compete, but only one receives the prize? So run that you may obtain it. Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. Verse 26. So I do not run aimlessly, I do not box as one beating the air. So by now, you must be familiar with this passage. Na-encounter na natin ito when we were talking about the third way, commit to excellence. Back then, we looked at verse 24. No? Sabi doon, do you not know that in a race, all the runners compete, but only one receives the prize. So yung challenge natin doon, no? Yung commit to excellence. Now, this time, we will focus on verse 26. So, allow me to read it again. Sa verse 26, sabi dito, so I do not run aimlessly, I do not box as one beating the air. So, dito, si Apostle Paul was using two kinds of sports. Sabi nga natin, ang picture dito na ginamit ni Apostle Paul ay athletics or sports. So, yung una ay running at yung pangalawa ay boxing. No? To illustrate a very important principle to win in these kinds of sports. So, ito yung ating 6th winning way. Focus on the essential. So, our 6th winning way, focus on the essential. Ituon doon sa tunay na mahalaga o pagtuon sa tunay na mahalaga. Sa buhay, in order to be successful, it matters how you look. No? It matters how you look. Hindi ito tungkol sa appearance. O, kung ano itsura natin, no? Kundi kung saan tayo nakatingin. No? In short, ano ang focus ng buhay mo? Well, general truth ito, no? Focus generates power. Remember yung ating science experiment noong tayo yung mga elementary students pa or pupils, no? With a magnifying glass, when you expose it sa sun, tapos sa ilalim ay mayroong papel, makikita natin, no? Yung the lens focuses the sunlight that generates power to burn the paper. No? Sinusunog yung papel kung saan nandoon nakatapat yung magnifying glass. So the more focused the light, the more it has power. So focus is the generator of power in our life. In life, the more we are focused on the essential, the more we have power in our life to achieve God's purpose. No? Kaya mahalaga tayo ay nakatuon doon sa tunay na mahalaga sa buhay. Sa karera o takbuhan, lalo na kung ito sprint, mga 100 o 200 meters dash, o 100 or 200 meter dash, no? Napakahalaga, pinapaalala ito sa mga runners, no? Na ang mata mo, ang atensyon, ay nakatuon sa harapan, patungo doon sa finish line. Ano mang pagbaling ng tingin sa kanan, lalo na sa likuran,
ay magpapabagal sa pagtakbo na maaring ikatalo. So sa mananakbo, mahalaga ang focus, ang tamang focus. Do you agree? Yes, no? Ang buhay Kristiyano ay isang karera. Yan ang sinasabi sa Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. Hindi yung kabuo, no? Sabi doon sa portion, and let us run with endurance the race that is set before us. So may karera ang bawat isa sa atin na inilagay ang Panginoon. So ito yung purpose natin. At naroon yung goal na dapat nating ma-achieve sa ating buhay. Sa verse 2, sabi doon, looking to Jesus, the founder and the perfecter of our faith. So mahalaga na nakatuon o nakafocus ang ating mata sa ating buhay pananampalataya sa ating Panginoong Hesus na siyang pinagmumulan at nagpapasakdal ng ating pananampalataya. No? Napakahalaga nun. Sa buhay Kristiyano, maraming mga challenges, problems, difficulties. At kung doon tayo titingin, ay maaring sumemplang o manghina tayo o sabi nga niya, mag-backslide tayo, manlamig tayo sa ating pananampalataya. So mahalaga na nakatingin tayo, nakatuon tayo sa ating Panginoong Kristo. Dahil kung hindi, maaring maging kagaya natin si Apostol Pedro. No? Nang sabihin niya sa Panginoon, Panginoon, gusto ko rin lumakad sa tubig. Ang sabi niya, halika. At siya nakalakad sa tubig. Subalit nang magsimulang tumingin siya sa malakas na alon, ay unti-unti siyang lumubog. Dahil inalis niya ang kanyang tingin o ang focus sa Panginoon at salip doon sa alon niya ay tiningin, kaya siya ay lumubog. No? Ganyan ang mangyayari sa ating buhay pananampalataya kung hindi tama ang ating focus. Kaya mahalaga, we focus on the essential para sa ganon, magampanan natin ang purpose ng Diyos sa ating buhay. Now, sa larangan naman ng boxing, mahalaga din ang focus. Minsan nakakatamad manood, kasi parang ang tagal ng girian at pormahan ng dalawang boksingero. Minsan nga, sumisigaw na mga tao, no? Naiinip na sila dahil parang walang nangyayari. No? So bakit ganoon? Kasi tinitiyak ng bawat boxer na may tatamaan ng kanyang suntok. No? Tinitiyak niya, tinatansya niya, tiyempo siya na yung bibitawan niyang malakas na suntok ay may tatamaan o tatamaan ng kanyang kalaban. Mahaba ang 12 rounds at mauubos ang lakas mo, mapapagod ka. Lalo na kung marami kang bibitawang mga suntok na tatama lang din naman sa hangin. Kaya't mahalaga ang focus. Yan ang sinasabi dito sa ilustrasyon ni Apostol Pablo. Hindi siya sumusuntok sa hangin. Ang isang boksingero meron tinatawag na shadow boxing. Siyempre, shadow boxing yun. Talagang sa hangin ka sumusuntok. Pero sa tunay na labanan, hindi pwede yun. No? Mauubusan ang iyong lakas. Sa buhay Kristiyano, mahalaga na bigyang pansin ang ating pinag-uukulan ng panahon at atensyon. Kung ang mga ito ba'y makakaambag sa ating buhay, pananampalataya, o nakakasagabal. Mahalaga na nakafocus tayo sa mahalagang bagay sa ating buhay. Kagaya ng panalangin ng mga awit o ng psalmist, sa Psalm 119 verse 37. Gayahin natin itong panalangin ito. Sabi niya rito, turn my eyes from looking at worthless things and give me life in your ways. Ano panalangin niya, no? Tulungan mo akong mailayo ang aking mga paningin sa mga bagay na hindi mahalaga. Hindi essential, no? Para sa ganon ay matagpuan niya ang tunay na paraan sa buhay. So this morning, we're going to talk on about 2 ways we can focus on the essential. Dalawang paraan
para matulungan tayo na maituon ang ating pansin, paningin sa bagay na mahalaga. Okay, una, determine what is essential in life. So yan ang una, no? Determine what is essential in life. Kailangan malaman mo ano ba talaga ang mahalaga sa buhay mo. Sabi sa verse 26a, so I do not run aimlessly. Hindi ako tumatakbo ng hindi ko alam kung saan ako kung anong patutunguhan ko. Sa isang mananakbo, alam niya ang goal niya. Alam niya ang pinakamahalaga sa kanya sa oras na yon. Sa oras na siya magsimulang tumakbo. Alam niya kung anong mahalaga. Mahalaga, makarating siya sa finish line. At kung maaari, makarating siya ng una. So hindi siya tumatakbo for the sake na makatakbo lamang. Tumatakbo siya para makarating ng una sa finish line. So alam niya yun ang mahalaga. Doon nakatingin at nakatuon ang kanyang lakas para mangyari yung mahalagang yon sa kanya. Diba? Wala siyang ibang iniisip sa mga oras na yun kundi tumakbo, mabilis, at mauna doon sa finish line. Bilang apostol ni Kristo, alam din na apostol Pablo, ang goal niya, no? Ang pinakamahalaga sa kanya, yung tawag sa kanya, yung mission niya, yung purpose niya, and that is to preach the gospel of Christ, especially to the Gentiles. No, yun ang essential, yun ang mahalaga sa kanya, no? May pangaral niya ang ebanghelyo, lalong-lalo na sa mga hintil. So alam niya ang mahalaga sa kanya. Kaya doon na ituon niya ang kanyang isip, ang kanyang lakas at ang kanyang panahon. Kaya nga, nung siya nagpapaalam sa mga Ephesian elders, bago siya tumungo sa Jerusalem, ito ang sabi niya, no? Acts 20:26, 27, and then diligtan tayo sa 31. Sabi niya rito, therefore, I testify to you this day that I am innocent of the blood of all of you. For I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God. Imagine, no? Sabi niya, hindi nyo na pwedeng singilin ako ng inyong mga dugo, no? Ng inyong buhay. Dahil hindi ko ipinagkait na ihayag sa inyo ang buong katuruan ng Diyos. Sabi sa verse 31, therefore be alert, remembering that for 3 years, tuloy-tuloy, I did not cease night or day to admonish everyone with tears. Talagang kita nyo, no? Yung focus niya, yung dedication niya, yung commitment niya sa pangangaral ng Ebanghelyo. Dahil alam niya kung ano yung mahalaga sa kanya. So Paul was able to fulfill God's purpose in his life because he was focused and he understood what is essential in his life. Amen? Obviously, mahirap mag-focus sa tunay na mahalaga sa buhay kung hindi mo alam kung ano nga ba ang mahalaga sa iyo. Tama ba? Di ba? Kapatid, tanong ko sa iyo ano bang mahalaga talaga sa buhay mo? Ano bang mahalaga sa buhay mo? Kung tayo ang tatanungin, tiyak na magkakaiba-iba tayo ng sagot. Kung ipasusulat sa atin ang unang 5 mahalaga sa ating buhay, maaaring iba-iba ang number 1, number 2, number 3, number 4, at number 5. No, iba-iba tayo ng sitwasyon ngayon, iba-iba tayo ng hamon. No? Siguro iba ang mahalaga ngayon sa nag-aaral, sa nagtatrabaho, no? Sa may asawa, sa may pamilya, sa may mga anak. No? Pero kung pagbabatayan natin ng Biblia, ano kaya ang magiging itsura ng ating listahan? No? So, allow me to read some verses that can guide us to understand what should be essential or important to us according to God. Yan ang pinag-uusapan natin. Ayon sa Diyos, ano ba dapat ang mahalaga sa atin bilang kanyang mga tagasunod, bilang kanyang mga alagad, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Kristo. Let me read some, no? Hindi exhaustive ito dahil napakarami, no?
So, basahin ko lang yung ilan. Colossians 3:1 and 2. Sabi dito, if you then have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on things that are above, not on things that are on earth. Hanapin daw natin, ilagak ang ating puso't isip sa mga bagay na nasa itaas. Bagay na eternal. Hindi yung mga bagay na nasa lupa. Hindi natin inaalis, no, ang kahalagahan ng mga bagay dito sa buhay natin ngayon. Pero sabi niya, ang focus natin ay higit doon sa dito sa lupa, no? Kundi yung nasa langit. Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. So mayroon dito, no, seek first His kingdom and His righteousness. Sa Mark 8:36-37, for what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his life or soul? Sa ibang version, no? For what can a man give in return for his life or for his soul? Anong mapapala daw ng tao kung mapa sa kanyang lahat? Pero mapahamak naman ang kanyang buhay, ang kanyang kaluluwa. No? It speaks of what is more important than the other. Sa 1 Corinthians 10:31, sabi dito, whether you eat or drink, whatever you do, do all to the glory of God. And then Matthew 22:37-39, no? May nagtanong sa ating Panginoon Kristo, ano daw ba ang pinakadakilang utos? At itong kanyang sagot, and He said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and first commandment. And the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. At sabi ko nga sa inyo po, hindi pa exhaustive ito, marami pa. Pero batay sa mga talatang ito, sa tingin ko, ayon sa salita ng Diyos, ganito ang dapat na maging listahan natin. Kung irarank natin kung ano yung mahalaga sa ating buhay, no? First 5. Una, God Himself and His glory. Para sa akin, yan ang pinakamahalaga sa isang anak ng Panginoon, no? Ang Diyos mismo, ang kanyang persona, at ang kanyang kaluwalhatian. Yun dapat ang number 1. No, na mahalaga sa atin. At yung last natin ay may kaugnayan dyan, no? Yung last way natin, pag-usapan natin next Sunday. Pangalawa ay His Word, Will, and Kingdom. Yung kanyang salita, yung kanyang kalooban, at ang kanyang kaharian. Yun dapat ang mas concern natin, no, sa buhay na ito. Pangatlo, our faith or spiritual life. Dapat yun ang concern natin, no? Yung ating buhay pananampalataya. No? Concern ba natin yan? Makikita ba na yan na pinapahalagahan natin, no? Number 4, no? Other people, starting with our family, brethren, o mga kapatid sa Panginoon, and others. So, kapwa-tao, no? Nagsisimula sa ating mga kadugo, kapamilya, mga kapatid sa Panginoon, at sa ibang tao. No? At panglima, na sa tingin ko ay dapat maging mahalaga sa atin, our calling, our purpose, or our mission. Dapat mahalaga yon, no? Hindi tayong nasusunod, hindi yung gusto natin ang nangyayari, no? Hindi lagi tayong conscious na mayroon tayong purpose at pinahahalagahan natin ang purpose na yon ng Diyos sa ating buhay, no? Yan yung pinag-uusapan natin ngayon, no? Paano maipamuhay ang layunin ng Diyos. At yun nga, ang ating pang-anim na paraan, no? Ay focus on the essential. So, ang challenge natin sa bahaging ito, no, sa unang punto, no, determine what is essential. Ito, no, decide what is essential in your life based on the Bible. Focus on them and pursue them. So mga kapatid, no, kailangan magdesisyon tayo ngayon. Ano ba ang talagang mahalaga sa aking buhay? At yun ang bigyan natin ng pansin, doon tayo magtuon ng panahon. At yun ang ating pagsumikapang
abutin o maganap sa ating buhay. Yung mga mahalagang bagay na yun. So yun ang una, no? Determine what is essential in our life. Pangalawa, so alisin ko lang, babawasan ko lang yung determine, ano? Deter from the non-essential in life. Deter means to remove o iwasan. No? Deter from the non-essential in life. No? Hindi ko sinasabi na lahat ng tungkol lamang sa Panginoon, sa langit, sa eternity, sa pananampalataya, no? Ang mahalaga. Maraming mahalaga din sa buhay, no? Pero marami ring hindi mahalaga. Pag sinabi natin hindi mahalaga, hindi nag-aambag sa ating buhay pananampalataya, no? Hindi nag-aambag sa pagtupad natin ng layunin ng Diyos. Minsan nga, nagiging hadlang pa ang mga bagay na ito. Sabi dun sa verse, sabi niya, no, I do not box as one beating the air. So, ilustrasyon naman ng isang boksingero. Hindi ako sumusuntok sa hangin. So, ibig sabihin, yung sa buhay, hindi ko na binibigyan pansin yung hindi naman mahalaga. No? Yung hindi makakatulong sa aking goal, ay hindi ko na papansinin, hindi ko na gagawin, hindi ko na I will not allow those things, no, to affect me in a negative way. No, marami sa atin naapektuhan tayo ng mga sinasabi ng ibang tao na hindi naman nakakatulong sa atin. No? So tinitiyak na Apostol Pablo na iniiwasan niya ang mga bagay o gawain na hindi mahalaga o makakatulong sa kanyang pagtupad ng layunin sa buhay. Nakafocus siya doon sa mahalaga. Kaya wala na siyang panahon para sa hindi mahalaga. Waste of time at distractions ang mga ito. No, yung non-essential, no? Non-essential sa pagtupad ng layunin sa buhay. Hindi ko sinasabi na bawal na mag-enjoy sa buhay na ito. Bawal na bang maglaro ng basketball o doing sports o enjoying ang mga hobbies natin, gardening o ano man yan. Hindi po. Balanse tayo dapat, no? Tayo ay social being, emotional being, physical being. So marami ring mahalaga sa atin, no? Kaya lang dapat maging matalino tayo sa pagpili ng ating uunahin sa buhay. Na ibig sabihin, kung pamimiliin tayo, alin yung bibigyan natin ng halaga at alin yung hindi, edi dapat alam natin, no? Ewan ko kung narinig nyo na to, no? Yung concept ng tyranny of the urgent. Iwasan natin nito, no? Ano ba ibig sabihin ng tyranny of the urgent? No? Ito yung tendency natin na tugunan ang mga immediate at pressing matters, urgent, at the expense of the important and long-term goals. So yung tendency natin na mag-react sa lahat, no? Kaagad-agad. At minsan dahil dito, nalilimutan natin o napapabayaan natin yung long term or yung mas importanteng mga layunin ng buhay natin. May apat daw na quadrants, no? Kung divide natin sa apat, no? Ang buhay natin, kung pag-uusapan natin yung urgent at saka important, magkaiba yun, no? Urgent at saka important. Yung kailangan gawin at yung talagang mahalaga. So unang quadrant, yung important and urgent. Yung mahalaga na, urgent pa. Kailangan pang bigyan pansin, no? Halimbawa, ang ating personal devotion and prayer. Kailangan gawin natin araw-araw yun. At maganda ka kung yun ay mauna. Importante yun at urgent yun, no? O kung meron tayong health issue, may sakit ka, no? So, urgent yun at importante yun, no? Patingin ka, uminom ka ng dapat inumin, no? Hindi pwede dapat ipagpaliban, no? So, yun ang urgent na important pa. Mayroon namang important but not urgent. Halimbawa, skills training, no? Gusto mong matutong magmaneho. Pero sa ngayon, may mga dapat kang tapusin, so pwedeng ipagpaliban yun. Mahalaga yun, no? Pero hindi sa urgent. Pwede ipagpaliban.
Okay? Pangatlo ay urgent but not important. No? So, yung kailangan, matugunan, no? Naghahanap agad ng reaksyon, pero hindi naman siya talaga mahalaga. Pagsagot sa mga text messages. No? Minsan, hindi naman natin kailangan mag-react o sumagot, no? Pero minsan, talagang meron tayong tendency, no? Meron din ako ganun tendency, no? Pag nakakita ko may birthday, talagang happy birthday, no? Pero, mahalaga rin naman siya, pero hindi siya ganun kahalaga. Muna baka marahil sa kare-react mo, may hindi ka na nagawa, no? Hindi ka na nakapag-devotion o prayer. Yung pang-apat naman, not urgent na, not important pa. Ano yan? Yung browsing sa social media. Hindi na siya ganun kahalaga dahil minsan kung ano-ano rin lang naman at hindi rin siya urgent. Dahil wala namang mawawala sa atin kung di tayo mag-browse, kung di tayo makinig, no? At minsan nalilimutan na rin natin kung ano yung narinig natin. At minsan nalilito tayo sa dami ng ating naririnig. No? So, dapat iwasan natin yung tyranny of the urgent. Dapat lagi nating bigyan ng atensyon at panahon yung tunay na mahalaga at urgent din at the same time. Makakatulong sa pagpili kung alam natin what is urgent and what is important. Kadalasan, nasasakripisyo ang mahalaga in order to react to urgent things. Meron tayong example sa Bible, no? Si Nehemiah. So, si Nehemiah, naatasan siya ng Diyos na i-revealed ang walls of Jerusalem dahil nasira, no? Dahil sa mga Babylonians, sinira nila, no? At siya ang naatasan na i-reveal ito. Sa Nehemiah chapter 6, 2-4, sabi rito, no? Sanballat and Geshem sent to me saying, "Come and let us meet together at Hakepherim in the plain of Ono." But they intended to do me harm. And I sent messengers to them saying, "I am doing a great work and I cannot come down. Why should the work stop while I leave it and come down to you?" And they sent to me 4 times in this way, and I answered them in the same manner. So itong si Sanballat at si Geshem, mga kontrabida to, no? Mga Samaritans ito na ayaw nilang ma-rebuild ang walls of Jerusalem. So gumagawa sila lahat ng paraan para mapigilan yon, no? Dinidistract nila si Nehemiah. At sabi nila, mag-usap tayo, magkwentuhan tayo. O baka sinabi pa nila, matutulungan namin ikaw. Pero alam ni Nehemiah ang kanilang pakay. Ang sinabi niya, ganda, no? I'm doing a great work and I cannot come down. So hindi siya nagpatinag dahil alam niya kung ano yung mahalaga. So tayo, pag hindi natin alam ang mahalaga, at hindi natin marunong i-distinguish yung urgent at yung important, maaari tayong maabala, ma-distract, at hindi natin maganap o magampanan yung layunin o yung dapat nating gawin. 4 na beses, makulit. No? Pero ganun din ang sagot niya. Hindi niya inalaw kanyang sarili na ma-disturb at tuloy-tuloy na ginagawa kung ano ang importante. And in an amazing 52 days, natapos niya ang rebuilding of the walls, no? Sa kabila ng lahat ng oposisyon, no? Dahil siya, nakafocus siya sa kanyang misyon. Doon sa mahalaga na dapat niyang gawin at tapusin. Beloved, kung hindi natin iiwasan mga bagay na hindi naman talaga mahalaga sa pagtupad ng layunin ng Diyos sa ating buhay, maaaring mabigo tayo. Ito pa rin ang purpose ng Diyos sa ating buhay. Napakahalaga nitong paalalang ito. So, kumusta? Kapatid, kaibigan, ang pinaggugugulan mo ng iyong pansin, panahon at lakas at kakayahan. Nakakatulong ba sila para matupad ang layunin ng Diyos sa iyong buhay? O napapabagal o humahadlang sa kaganapan ng layunin ng Diyos sa iyong buhay? So maganda, suriin natin ang ating schedule of activities. Mag-reflect at magplano. Kung kinakailangan i-reset o baguhin
ang ating schedule, ang ating mga priorities, at palakasin ang dapat ipagpatuloy gawin. So anong challenge natin dito? No? Decide on what is non-essential, limit the time spent with them. Hindi ko naman sinasabing wag nang gawin, pero limitahan ang mga bagay o yung panahong ginugugol sa mga bagay na ito dahil hindi sila makakatulong sa pagtupad ng layunin ng Diyos sa ating buhay. In conclusion, I'd like to quote si John Maxwell, isang author at ang kanyang focus is more on leadership. No? So, ito ang sabi ni John Maxwell, "The keys to focus are priorities and concentration." Ulitin ko, the keys, ang mga susi para makafocus tayo ay priorities and concentration. Dapat alam mo kung ano yung dapat mong unahin at kapag nalaman mo na, mag-concentrate ka doon. No? Yun ang bigyan mo talaga ng pansin. Sabi niya, a person who knows his priorities but lacks concentration. Alam niya kung ano yung dapat unahin pero distracted siya, wala siyang concentration. Sabi dito, he knows what to do but never gets it done. Alam niya kung anong kanyang gagawin pero hindi niya pa rin magawa dahil kulang siya ng concentration. Nadi-distract siya. No? At maraming beses nararanasan natin ito. Hindi lang sa spiritual na bagay, no? Kahit sa mga dapat nating tapusin gawain. Alam natin ang dapat nating tapusin, alam natin ang deadline, pero minsan na natin natatapos kasi marami tayong ginagawa. Kulang tayo sa concentration. Now, a person with concentration but no priorities has excellence without progress. Bitin ko, a person with concentration but no priorities has excellence without progress. Mahusay nga siya. Focus nga siya. No? Concentrated nga siya. Problema, hindi niya alam kung anong kanyang priority. So, ibig sabihin, wala rin siyang natatapos. No? But when a person has both, no, meron siyang priority, meron siyang concentration, he has the potential to achieve greater things. Yan ang sabi niya. No? So, alin ba problema mo rito? Yung priorities o yung concentration? Nehemiah, meron siya pareho nito. Nakafocus siya sa dapat niyang gawin at concentrated siya sa kanyang ginagawa. Nehemiah was a focused leader. He knew his priorities and he was concentrated on the task. Hindi siya pwedeng abalahin, no? He finished the walls of Jerusalem against all odds in 52. Kaya nung nasabi ko, no? Unbelievable days. So, beloved in the Lord, let's focus on the essential and fulfill God's purpose for our life and be truly successful. Amen? Let's pray. Ama, maraming pong salamat puli sa inyong paalala sa aming series na ito. 7 ways to live God's purpose in our life. Lord, we admit po, marami po kaming distractions. Ano? Sabi nga po, this is a generation of distracted people. Napakaraming options sa buhay. Kaya, minsan na mawala kami sa focus. Hindi namin minsan ma-determine ang priorities. Nawawala kami sa concentration. Pero Panginoon, ngayon pong umagang ito, natutunan namin, mahalaga po that we focus on the essential. So Lord, tulungan mo kami magbigay ng panahon to reflect, to analyze ano yung mga hindi naman mahalaga na bibigyan namin halaga o ano naman yung mahalaga na hindi namin nabibigyan ng pansin. Help us, Lord, na mag-focus sa essential because at the end of the day, ang mahalaga ay yung mahalaga pa rin, Panginoon. So help us, Lord, itong aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen.